Guys, nasa airport na kami. Ayan. Hindi pwedeng pumunta ng Thailand na hindi nawawala yung boses. Kaya ngayon, kita yung boses ko guys. Paubos na talaga. Nag-dry na yung aking lips dahil sa gamot na aking tinatake. Pero okay lang. Laban ka, Van. At ngayon, nandito tayo sa kanilang Don Muang Airport. Ito yung maliit nila na international airport. And good news guys, bagong-bago nagdagdag po sila ng direct flight from Davao. So sa mga taga Davao dyan, taga Jensen at malapit na syudad, if you want to come here in Thailand, na direksyon na siya, pwedeng-pwede guys via Cebu Pacific. Check nyo na lang yung kanilang website. Once again, direct flight na siya from Davao to Don Muang International Airport dito sa Bangkok. At saka Don Muang International Airport pabalik ng Davao. So less hassle na siya kasi hindi ka nabababa ng Manila. And of course, pagising mo, Davao ka na ulit. O, diba? So sobrang excited ako sa bagong international flight na to dyan sa Davao. Maraming salamat. At habang nag-aantay kami guys, actually yung flight namin is ano pa siya, alas 9 pa ng gabi. At ngayon, alas 3 pa lang nandito na kami sa airport kasi marami kaming dalang gamit. And habang nag-aantay, ayan si Kuya Kyle, si Ate Ashley, si Boss G, naglalaro ng No Mercy Uno cards. And ayan po yung airport nila dito na maliit. So, ikot ko kayo mamaya, guys. Punta na tayo. Mag-ikot tayo dito mamaya, itour ko kayo. Kasi ngayon maraming tao eh. So, hinalo nila to sa baba, sa ground floor. Maliit lang talaga siya na airport. Sa ground floor is arrival. Then sa second floor nila, departure area. So, bigyan ko kayo ng tour mamaya dito sa departure. Big one, big hug. 5, 10. 10. Okay. Atid na natin si Kyle, guys. Kasi yung daddy niya nandito. Get your bag na. Come, tali sis. Hug. Come here, Ash. Bye-bye! Say goodbye to Uncle. Dali sis. Ay, say bye-bye si Tito Jerry. Oh, Tito Jerry pa. Dali sis, makita rin mo yung papa. Dali na, maritis ka. Gagang. Ano bang may uno? There, daddy, oh, red car. Ay, area bag na kayo. Sir, big boy naman. Where's your uno? Dali, tibal. Dagana ko nato ng gato doy. Kanya. Ay, ikaw video. Bye-bye, Kuya. I will know the details later, okay? I will know the details later. I'll keep you posted. Love you. Dean, thank you. Bye. Bye, Ate Ashley. Love you, anak. See you next month. Okay, so dami ng tao dito sa airport pero hindi pa bukas yung gate namin. At since international to at maliit lang siya na airport, marami talagang tao. So para hindi tayo makagastos mamaya dun sa may departure natin sa loob, bumili na kami ng pagkain sa 7-Eleven. So 100 pesos lang to guys. At ito ay Thai style na chicken. Meron siyang basil, merong sile, then meron siyang fried egg sa taas. Then, libre na yung pagpapainit sa 7-Eleven. So, ito na yung kakainin ko for dinner. So, kakain lang ako, guys. Ayan siya. So, matapang yung amoy nito sa mga gustong sumubok. Ganyan po yung itsura niya. Sa mga hindi mahilig ng spices, hindi nyo siya magugustuhan. Pero, sobrang sarap niya talaga, guys. I promise, some of you. Ito, mauubos ko talaga siya. So, kakain lang ako. Ayan, say hello to Labubu na sa bag ko. Alright. Buuin mo lang pula ka mo. Escalator mo. Mo din nadali mo. Escalator ka duwa. Ha, unta? Oo.
nagbaliktad na rin yung t-shirt. Sis, baliktaron ng t-shirt. Wala na sa Pacific dito. Now, open mo it. Row 6. Pangaon sa mo eh. Ares ka. Kanya-kanya magutag ticket, so pwede na maunag check-in ang uban. Ano na doon dyan? Di na kasulod dito. Wala ta sana. Proton sa. Jean, mag-check-in na talangga ha. Pagkaon na diha. Mukhaon sa iyod ko kay I need energy. Ang tagay Glory and Jerry. Ano energy si Jerry o si Galili? Ay. Sa mga palangga. Next week. Mga ano ba kaya? Paano ang tanan? Patanan. Inasan niya ang mga kaibigan ka. Isa lang. Kasi mo na yung mga balon, di ba? Kasi mo na yung mga balon, di ba? Oo, mauna akong balot. Ino na lang ako ipanta. Utang na ilis eh. Ito yung mga balon. Dili. Buka, ano ba nila? Wala kang wala yung inun-ini na ako ba? Kapag inun-ini diha. Wala, mali ako po ang ini. Wala. Wala na ako butang dito diha. Wala. Nasa Tanaw na resibo. yung resibo. Tanawa sa resibo asa. Wala sa ihag. Isa-isa ka niya resibo. Bisa mo mga Jerry. Isa niya ang resibo. Wala lagi. Ayan. Kung naikuan pa ganun, ay maalat. Okay, so eto siya guys sa malapitan. What I really like about this is yung kanyang anghang, tsaka yung kanyang basil, nagpapasarap lalo. Tapos yung kanin niya, pag nainit na, hindi talaga siya matigas as you can see. And yung anghang niya, mga nasa 2 sili. So, perfect. Ubusin ko to guys for dinner. Tanawa, i-check niya. Kapag simula na init. Bakit wala na init? Dili na ako libalit sis na para sa kapatid ko kumain ng ano. Kaya kung itlog man god, wala nila giinit pod. Akong itlog, wala nila giinit. Dili ko ako kuan sis ka galing yung mga Kapag hindi kuan. Nakakap siya. Ah, tana. ini ka o. O pila ka mo palitan na. Ako na diri tulog. Ano o pati diri tulog. Ana. Hala na. Init. Uy, lami ba yan na? Steamed egg. Lakabuok. Isa. Lami na ba? Ganun di ka na? Dili na lang yun ang ibutang gang. Tara. Ano? Kasi masukad na kasi. Dili ka pwede mag-check-in dyan kay sabay ka sa ticket. Ayaw pag-check-in. Puno magani kayo ako. Ate lang akong kuan na. Dresses butanin na ako. Makita mo mga baggage natin dyan. Baka mamaya may magkuha. Ang vloga. Sabay man min. Sabay man sa pauna sa sila titawid ni mo. Kay si Ash, walay magtabang tulak sa at ikaw matulak kay Ash. O, lakaw na mo. Tulak na ng gamit ni Ash para maka-check-in na siya. Mag-go na kayong dalawa. Oo, dalhin nyo na yung, iwan nyo lang yung mga hand carry. Yung i-check-in lang ipakita. Ay! Hala! Isa? Ang mag-check-in na daw si Ashley tsaka si Ate. Sis, ato mga passport ha. Wala aso kung passport. Tara lang kaya sis. Ano? Ay, sorry. Sorry sis.
Lamig din ang mga pagkaon, no? Ano na sige? Baliktad sa. Naman siguro agyan ng drink side, wala? Ala, asa akong passport si? Na kay ano? Imuha ni gang dua. Sold. Nag-toilet man siya ganina. Bilin siya na dali. Ang passport lang i-secure. Ayan guys, andito pa rin kami. Ay, hindi pala akin to, sorry. Dito pala ako sa likod. Alas 6 na. Alas 6 na po ng gabi. Pero yung check-in namin, alas ano pa? Alas 6 ang check-in namin. Alas 9 yung alis namin. So, andito na kami nag-aantay ngayon. Nakapila na tayo. And so far, so good naman. Para kaming taga-Quiapo, guys. Sa dami ng dala. Parang nandito lang kami sa Pilipinas. Sa dami naming hinakot. Anyway, ganun talaga pag nasa Thailand. Hindi mo talaga maiiwasang hindi mamili. Kasi, Bangkok is the shopping capital of Asia. Ayan, tanggapin na natin yung katotohanan. Kita nyo naman, guys. Yung mga kasabayan namin dito, halos lahat talaga maraming dala. Yung iba nag-oversize pa. Pero okay lang naman. Kasi mag-guide naman sila kung ano pwedeng gawin pag nag-oversize. Ayun. Alam nyo ba kung ano yung pinaka hindi ko paborito during travel? Yung pinaka ayaw na ayaw ko kapag nagbabiyahe. Don't get me wrong, na-enjoy ko yung pagbabiyahe. Na-enjoy ko ang mga new experiences, new places, new food, new friends, new culture, you know, hearing new language. Na-enjoy ko yan. Pero yung pinaka hindi ko gusto, yung pag-iimpake, number 1. Pinaka ayoko talaga guys yung pag-iimpake. Judge me all you want. At alam ko hindi lang ako yung itong klaseng tao. Pero I'd rather, ayoko ma-stress sa pag-iimpake. Mas gustuhin ko pang iwan yung mga, ipasok diretso yung gamit sa box or sa bag. Kaysa mag-impake ng one by one na dapat ganito, ganyan, dapat maayos. Hindi ako pwede ganyan guys. Number 2, ayoko is yung paglalakad ng pakalayo sa mga check-in, mga ganun. Ayoko din yun guys. Sobrang layo. Sakit na talaga ng bagtak ko. At alam nyo ba, nagkaroon kami ng napakamahal na lesson ngayong araw. Yun nga ang lagi sinasabi ni Madam Ten Gibbs kapag nagtuturo siya sa inyo ng lesson in life. Experience are expensive. Ayan. So wait lang, bago ko i-share sa inyo ang nangyari, ayan, namili na naman si Madam Ten Gibbs ng 10 mga daliri, 10 mga cow, so ito, mango sticky rice. Pinakasikat na dessert dito sa Thailand. Wag na wag yung i-skip. Ito, ibebenta niya pero hindi kakainin niya yan, alam ko. Ilalagay niya yan sa ref. Mga benta ito guys. Benta niya yan. Pero mga kalahati niyan sa kanya. Okay ka na? Kapaway ka, gusto ko combat. O sige. Sige naging lakaw na. Balik pa tre. Dili na lang. Dili na, okay na. More lang 15. Magani. Layo pa. Alas 8. Uy, flight na to. Alas 8 mag-boarding na. Boarding, anong oras boarding lang? Paki-check daw.
Ha? 8 pa lang. 8:30. May 30 minutes ka pa. Sige, go. Kaya hindi namin... Oo, sige na yun. Nagbalik. Kaya naalang ko din nag-vlog. Alright. So anyway, lipat tayo dito. Ayan. So anyway guys, I was saying, nagkaroon kami ng napaka malungkot na experience. Pero lagi nga sinasabi ni Madam Ten Gibbs that experiences are expensive. So alam nyo anong nangyari? Nagkaroon kami ng tax refund. Oy! Bonnie, gusto ko yan mahal. Magkano? Uy, 30% off. Magkano na lang? Ayun na sa taas, special price, 30% off. Ay, wala appeal. 15% lang pala. Nagkaroon kami ng mahal na experience guys kasi namili si Madam Ten Gibbs sa mall. Namili din naman ako pero konti lang kasi merong nagpasabay. Ngayon, kinunan ko ng tax refund yun. Si Madam Ten Gibbs dahil marami siyang napamili, medyo okay, medyo maganda yung kanyang tax refund. So ilang araw na ako nagre-remind, para mga 3 araw na kami nagre-remind sa isa't isa na yung tax refund, sayang pa yan, yung tax refund, sayang pa yan. Alam nyo ano nangyari guys? Pagdating namin dito sa airport, ang aga-aga naming dumating. We are already here 7 hours before the check-in time. No, before the flight pala. So alas 9 yung flight namin. Andito na kami kanina ng alas 3. Alas 3. So 6 na oras nandito na kami before ng flight namin. We had enough time to do a lot of things. Pero hindi ko alam sa lahat ng oras na ginawa namin na inantay namin dun sa may labas. Bago mag-open yung check-in counter, hindi man lang namin naalala kahit isa sa amin na i-file yung tax refund namin sa immigration office. Kasi bago mo ma-refund yung tax refund mo, kailangan mong dumaan sa immigration tax office. Ang gagawin dyan is i-check nila yung resibo. Pagkatapos nilang i-check yung resibo, hahanapin nila yung item, at least kahit isa dun sa item na binili mo to make sure na ikaw talaga yung bumili nun. And then, or dala mo siya sa bag mo. And then, pag na-confirm nila, lalagyan nila ng stamp to confirm na dumaan sa immigration yung iyong pinamili. Yun yung dadalhin mo na resibo na may stamp ng immigration tax office. Pagpasok mo ng check-in, after mo ng check-in, and then pumasok ka na sa may departure area, andito yung kanilang VAT refund office naman. So, dito sa VAT refund office or kiosk nila, dadalhin mo yung iyong VAT refund form na tinatakan ng immigration. Titignan na yun ng VAT refund office dito sa loob ng departure area, sa kanila i-refund. Imagine guys, nakapasok na kami ng departure. Saka na-remember ni Madam Ten Gibbs na magpa-refund pala kami ng tax. Nawala din talaga sa isip ko. So sabi ko, sa labas pa yung stamp. Sa labas pa pala yung stamp. Doon namin naalala guys, tinakbuhan namin, tinuntahan namin yung tax refund office. Sinabi namin, wala ka nang bilhin. Sinabi namin sa kanila yung case namin na hindi namin napalagyan ng stamp kasi hindi namin nakita yung VAT office nila. Hindi namin napastamp sa immigration. So in-explain naman nila sa amin na ma'am, alam niyo po kasi yung immigration sa labas yan siya, hindi na kayo pwedeng lumabas ngayon. So kung walang stamp yung inyong VAT refund form ng immigration, hindi namin kayo pwede i-refund. That's number 1. Number 2, hindi ka na pwedeng lumabas para gawin ulit yun. Wala ka ng chance lumabas once na nasa departure area ka na. Ayan. Hindi ka na pwedeng lumabas. Lumingon ako, baka may naiwan ako. So, hindi ka na talaga pwedeng lumabas, guys. Alam naman natin lahat yan. So, yun yung pagkakamali na nawala na yung VAT refund mo. Hindi mo na makukuha yun. So, for example, meron kang VAT refund na 4,000 baht. So, let's say 4,000 baht na sa 8,000 piso. Sayang pa yun. Kung mas malaki pa dyan, sayang din yun. Kahit na maliit lang. Let's say 500 baht yung refund mo. 500 baht is nasa 900 pesos. Pang merienda mo pa yun. Pang dinner mo pa yun. So, nawala na yun, guys. So, sayang, nanghihinayang ako, nanghihinayang si Madam Ten Gibbs. Walang nakaalala sa amin lahat talaga. Grabe. Kaya kayo, kapag bumibili kayo sa mga mall, dito sa Thailand, huwag niyong kalimutan sabihin sa cashier na, I want to refund my tax. Na-play avail ko. Ara, nay nakabutang. Hindi na ako mabasa. 18, 1 piece. Get Tiger Balm trolley. 18, 1 inches. 18 inches. 10,000 dyan eh.
Ari o 8,000 baht, tari 10,000 baht. Pag maka-purchase tag 10,000 baht nga Tiger Balm, free. Ari Tiger Balm. Ani alai ka? Su 10,000 เนาะ อันนี้ฟรี อันนี้ 8,000 อันนี้ 8,000 เขาจะเพจ 10,000 daghan na ba? Thank you ka. Okay. So, yun na nga guys. Yung babalikan natin yung tanong, Madam, paano kami kukuha nung ma-refund yung mga tax? Nangyayari yan pag bumili kayo sa mga mall, hindi sa palengke, kundi sa mall. Pag may binili kayo, let's say example, mga perfume, mga gadget, mga bags sa mall, pag nagbayad kayo sa counter, sabihin ninyo, I want to refund my tax. So, alam na nila yan, pag narinig nila yung word na tax, bibigyan kayo niyan ng cashier. Mag-fill up kayo and then dadalhin nyo yan siya sa airport. Pero kailangan nyo ngang ipastamp yan sa Immigration VAT office bago kayo mag-check-in. Again, ipastamp ninyo bago kayo mag-check-in. Hanapin nyo na lang yung VAT office refund ng immigration sa labas ng departure area before you go to the check-in counter. And then, sundin nyo na lang yung process. Kasi sayang talaga guys. Minsan umaabot pa yung mga refund ninyo dyan ng 1,000 baht, 2,000 piso din yan. I mean, approximately. Sold out, uy. Ako na ka, babay ka. Kapun ka, protect tayo na dyan. Pailaw na, bye-bye. May nagsabi sa akin na gusto daw nila mag-sample tayo, magsalita ng Thai. At magkano daw yung mga daily gastos pag pumunta dito, magkano daw yung ticket, ganun-ganun. Sagutin natin yun guys, magkano daw yung accommodation, budget sa pagkain, tsaka mga pwede ninyong gawin na activity, go! Sa expenses dito talaga yan, yung... O hindi mabigay, approximate lang. Hindi, budget lang, para sa mga budget queen. So, papasok na kami ng airplane namin sa wakas at hindi po delayed ang Cebu Pacific. Congratulations! Galit na yan sila sa amin, guys. Kasi ang dami namin. Namiss na namin ang pagkain ng Thailand. Anak, diretso ka na. Sige na. No, it's okay. Be independent now. Where's your passport? Ay, not yet. Okay. I don't know. You want me to wait for you? I don't know. Okay na, ginasta na siya. They said you will sleep here. Joking. Una na, Wing. Wing. Butang siya space sa iyang luggage sa taas. Daan, butang space sa iyang luggage, ha? Butang idaan sa iyong bag. What seat number are you, Ate Ash? F15. Napamanday si daddy niya. Ay, giprintahan siya bago. Oh, napadagod sa ako. Wala na pitaan. Printahan pa kong bago. Ang gihatag sa mga code. Tabi pala kayo. Kayo din? Okay. Okay lang yan, te. No problem. Sabay na lang kayo. Sige. Mag-print sila ng bago, ha? Alright, guys. Tara. So, anyway, I was saying, it was an amazing stay in Thailand once again. And I will always come back. I will always recommend na experience niyo yung Thailand. Sabi ka, experience niyo talaga yung Thailand. Kasi bukod sa wala tayong visa dito, may nagtanong pala, no, Madam, ano yung visa dyan? So sa ating mga Filipinos, wala po tayong babayaran sa visa at free visa po tayo dito ng 30 days. Basta Filipino passport, automatic yan, 30 days tayo dito. Ayan. So, after 30 days,
after 30 days, kailangan nyo nang maglabas ng Thailand. Or, that is for tourist ha. Sa mga tourism lang ha, na Pinoy. Maglalakwat siya lang dito. Ibang case na yung magtatrabaho sa Thailand. Ibang case din yun. Iba din yung mga business. Basta ito for tourist lang. So, kung gusto nyo pumunta 1 week, go. Siguraduhin nyo lang na babalik tayo. Kasi alam niyo naman yung immigration sa Pinas, guys. Hello guys. Ayan, tayo ay nakalipad na sa ere. Good news. Kanina nabanggit ko sa inyo na this is the first time na nagbukas ang Pilipinas ng direct flight from Davao City to Bangkok. And ngayon lang namin nalaman na this is actually their day 2. So mga second honor kami guys. Naka-experience ng Bangkok direct sa Davao yung baba. Amazing. So instead na 3 oras yung biyahe, 4 na oras, wala nang stress, wala nang antayan sa airport ng Manila. Davao is rocking. So mas mapaparami talaga ang travel ko dito guys. Pag na-miss ko si Kuya Kahil guys, lipad lang ako talaga bigla from Davao to Thailand agad. So it's a good news kasi si Kahil talaga, nami-miss ko talaga siya pero nilalabanan ko kasi ang dami-dami kong kailangang pagdaanan, mas malaki yung gastos. Ngayon mas mura guys yung ticket namin from Davao to Bangkok. So ang saya-saya ng puso ko talaga. Tapos minsan nag-sale pa talaga. Ay naku, wala na talaga makapigil ang pusong nanay ko nito guys. And as you can see, isang airplane lang lumipad ngayon from Bangkok to Davao. And ganito kami kaano yan. Ganyan po kabakante. So sobrang bakante ngayon. Ang ano lang guys, wala yata silang pagkain na ino-offer. So, kahit na 4 na oras yung biyahe namin at yung alis namin ay alas 9 ng gabi dito sa Thailand, ang dating namin sa Davao ay alas 2 ng umaga, wala silang i-offer na pagkain sa Cebu Pacific. Siguro kaya dahil mura. So, ngayon ay kami ay nagbitbit ng pagkain. Ako meron akong dalang itlog, ayan, galing sa 7-Eleven at saka tinapay. And then, nag-refill na rin ako ng tubig. So, alam ko hindi pwedeng pumasok yung tubig pagdating dun sa may x-ray sa immigration. Pero, lagi ako may bitbit na empty water bottle and then nire-refill ko na lang siya kasi mahal na yung tubig sa departure area. So, kakain na ako guys kasi gutom na talaga yung aking bituka. And then, tayo ay magchichikahan later. So, sana hindi maputol yung aking recording kasi minsan bigla lang siya napuputol. So, natuwa ako kasi tingnan niyo naman yung table. Ayan. Guys, umabot hanggang sa pusod ko. At dahil bakante dito yung kanilang emergency exit, nakiusap ako na pwede bang lumipat dito. Pwede kasi dapat meron at least nakaupo dito na isang tao para tumulong just in case of emergency. So, dahil maraming bakante yung upuan ngayon, siguro dahil dinidiscover pa ng tao yung Davao hanggang Bangkok, basta sobrang tuwa ako dahil dyan. So, kakain lang muna ako ng itlog. Ako'y gutom na, guys. Akala kong balot ay ayaw pa mabasag. So, ay, hala ka dyan. Ano po siya? Basa po siya na itlog. Pero ako mas gusto ko kasi sa itlog, guys, yung malasado. Yung half cook. Basa talaga siya. Ginawa ko siyang juice. Naluto na ba itong kinain ko? Basa man siya, guys. May iba kasi ako mga kilala, ayaw nila ng basang boiled egg or basang pritong itlog. Pero ako mas gusto ko siya. Mas na-appreciate ko. Wala siyang asin pero meron siyang patis. Dahan-dahan lang tayo kasi baka mamaya may issue tayo ng may issue ulit ako na patay gutom kahit na na-mention na yun ang paulit-ulit. Wala na ba kayong ibang masabi dyan? Sa mga bashers ko, wala na ba kayong ibang masabi? Kasi yung mga asal kanto, mga ganyan na kasing asal, hindi ko kinakahiyayan. Hindi ko kinakahiyayan talaga.
Lahat ng bagay guys, ina-appreciate ko sa buhay ko kasi lumaki po kami mahirap. Lumaki kami na yung kanin namin, kanin mais, tapos isang kanin lang sa isang araw, paghahatian pa namin magkakapatid. Yung ulam namin, swerte na kung makakain kami ng isda. Gulay lang talaga, tsaka isang putahe lang. Swerte na pag mayroon kaming pang merienda, pag wala, wala talaga. Kwento ko kayo guys ha. Alam nyo ba na ako'y lumaki, nagkaroon ako ng experience na pinalo ako ng tatay ko ng grabe. Alam nyo kung bakit? Ako po'y naglaway sa Pansit Canton ng kapitbahay. Naamoy ko, tapos sa sobrang hirap namin, naglunok lang ako ng laway guys kasi wala kaming pera. Tapos gutom na gutom talaga ako. Parang gusto ko talagang makatikim ng Pansit Canton. Itulog yung tatay ko guys. Nang alam ko may coins siya dun sa bulsa niya kasi dati parang 5 piso lang yung Pansit Canton or 7 piso. Ngayon kumuha ako ng coins para lang makabili ng Pansit Canton kasi gutom na talaga ako. Ipagalaw nung pantalon ng tatay ko guys, tumunog yung barya. Nagising yung tatay ko. Pagkita niya guys, pagdilat ng mata niyang ganun, yung isang kamay ko nasa loob ng bulsa. Grabe talaga yung palo sa akin ng tatay ko guys. Hindi ko talaga makakalimutan yung moment na yun. Magpa lang tayo ng travel form. Thank you. Declaration form yan. So, pinalo ako ng tatay ko ng bongga. Basa talaga siya guys. Hindi ko alam makita nyo, basa-basang ba. Para siyang hindi naluto. Wala akong tissue. Hanap muna akong tissue guys. Alright, antay lang kami guys ng aming box. So, paano mo malaman na dadaan ka ng customs at bubuksan nila or i-interviewin ka sa baggage mo? Merong letter X. Yung mga nakalagay. Ayan. Letter X na red. So, may mga ibang passengers din dito na merong X yung mga boxes nila katulad niyan. So, normally, ang isang palatandaan is hulin lumalabas yung gamit mo. Ikalawang palatandaan is may mga X yan na pulang marker. Ayan, katulad nung sa akin, may X din, ayan. Pero sige lang, okay lang. Kasi ganun talaga ang ating mga responsibility in the future. At sa responsibilidad natin sa bansang Pilipinas. Imuha na X, imuha lang ga. Ay, imuha day na, no? Anak ko, marasunan yun na ako ni mga t-shirt. Pero pag ipaabri nila ng gentlewoman, wala, hugba yun ko ani. Pag ingon na, okay, sige na go. Tulak. Tulak na ko diretso kay base magbagong isip.